For today's video ay i-share ko lang ho sa inyo yung aking experience na kung yung feeling ko every time na ako'y pumupunta ng General Santos City. Kasi lagi ko kasi nakikita na mga nagkukomento na mga mismong mga taga Jensan, mga lokal na yun na nga ang kanilang syudad ay mayaman, progresibo. Yun nga lang daw ay medyo parang bad trip sila or bad shot or something na parang hindi sila happy sa kailangan transport system, lalo na sa mga tricycle at sikat ko ano man tawag nila dito sa kanilang pangunahing transport system nila dito sa lugar, sa syudad. Tricycle. So, mauning Jensan. Charot. Jensan kalingin makakita mga tricycle ng pangutanon pa ako. Pila imong ihatag, dili pagit sila maghatod pag ikaw lang isa. Jensan na dyan ang mahal kay pamasahe biskin doon lang kaayo, diba? Inse lang yatag to, kaanak nila. Naapay iban driver mo tagiyag dalan, diba? Pakaayo. Sa hapon di ay so, busy na po ka ko, no? So, na po sa Greenville. Of course, taga Jensan ka, pag mahal ang pamasahe sa tricycle. Saling lang. Kaya lang, mahal yung pamasahe. Barato na ilaka ron. So, yun, bali, lagi kong nakikita yun na nga, maliban sa, parang kinukontrata ka lagi, parang kailangan mo daw kausapin, kung magkano, kumbaga, tapos ikaw yung tatanungin lagi. Which is nangyari yun sa akin, nung nag-Jensan ho tayo, itong huli lang. So, yun, may share ko rin naman yun. Meron tayong separate video ho nun. Pero, yun na nga, bali, from Barco talaga, dumating kasi kami ng alas 12 na mahigit ng hating gabi. Tapos, syempre, lagi naman talaga natin, parang, alam naman natin sa Pilipinas, di ba, na kapag kagabi, the more na wala na masyadong mga sasakyan, the more na mas mahal, yung singilan. Mostly, sa mga napuntahan ko mga cities and municipality sa Pilipinas, masasabi ko na kapag yun na nga, parang special trip na siya kapag gabi na. So nung pagkababa namin ng barko, syempre pantalan ho yun, so kahit sa porter nga parang nakatakot ako kasi yung tipo sa tao na hindi man na nakatakot na parang siya, kumbaga safety, threatened ka sa safety, hindi naman ganun. Kumbaga parang allergic ako ba when it comes to parang yung negotiation, yung mga ganun, yung tawadan o yung, kasi ako yung tipo sa tao na gusto ko yung diretsahan lang kung magkano talaga, yung hindi na yung mga paligoy-ligoy pa, so parang sabi ko paano kaya to, iniiwasan ko yung ganung yung mga ganung sitwasyon, yung mga ganung diskusyonan, kung mahal ba siya o mura, yung parang ganun, di ba, na mararamdaman ko na para ako iniloko or something. Pero yun lang, ang ginawa ko namin noon is sa totoo lang na maniwala kayo hindi. Kaya hindi kami sumakay ng tricycle kagad, sikad. So, 'di ba, sa pantalan ng barko mayroong doon, mayroong 7-Eleven sa labasan. So, ang ginawa ko doon ay muna kami ng aking nanay na magpasok muna sa 7-Eleven. Tapos yung mga tricycle driver panay na sa amin, panay sundo, panay pangulit na sakay na daw kami, saan daw kami pupunta, ganun. Or kung kami may sundo. So syempre ang sabi ko naman ay hindi kami sasakay, parang dyan lang kami sa unahan. Pero syempre sa get up ho namin sa pormahan, yung parang kasi travel parang gala ka kasi kami talaga, so yung damit ng nanay ko parang akala mo talaga doon yan nagmamay-ari ng ita-ektaryang lupa. At ako naman ay akala mo rin talaga nasa Boracay kasi naka summer polo shirt, parang gano'n yung mga bulaklaki, mga floral polo shirt, yung polo yung suot ko lagi. Tapos yun, so parang hindi sila talaga may iniwalang dyan lang kami sa unahan, maglalakad lang kami. So yun lang, parang share ko lang yung experience ko. Tapos okay na, nung napansin ko na wala na talagang sumusunod sa amin na nangungulit nga na mga tricycle driver. So ang ginawa ko namin lumabas na ho kami, tapos doon kami sa pinakadulo, kumbaga yung kung sino yung yung tahimik lang. Ayoko yung yung talagang nangungulit. Ayoko yung parang damor kasi na kinukulit ako, damor na parang ayoko. Ako yung na-turn off, parang inaayaw ako yan. So doon ako sa yung tahimik lang, yung parang ganun, yung low key lang ba na tahimik lang na parang nonchalant, kung tawagin na ngayon yung usong salitang nonchalant, parang ganun na to. Sa bigla ko na lang sabi na, kuya, sakay ng diretso, parang wala nang mga negotiation, basta ganun, willing to pay rin naman ako Tapos yun na nga, bakit ko ginawa yun, bakit ako umiiwas sa mga tricycle driver muna na sumakay kaagad, kasi yun na nga, parang sabi ko baka sisingilin kami ng 500 pesos kasi gabi na nga, diba, tapos dayo pa, or baka sisingilin kami ng mas mahal pa, diba, sa 500 or mga 300, di ko alam, basta pero naka-ready na ako noon, budget ko talaga is 300 pesos. Tapos yun, pagkasakay ko, parang
ano, 50 pesos lang din naman pala ang ano, singilan. So, dalawa na kami noon is 100 pesos. So, para sa akin, sulit lang siya. Wala tayo yung ipagkutan na pili pamasahe. So, tanan nyo, pili pamasahe. Hindi yan. Ha? Hindi yan. Siguro, 50 ka na ulo. So, 100 ka na. Pero okay naman, wala may kamera pa na siya kung noon. Okay. Oo. Pwede lang kayo 100. Ang ato lang ato ka ba, 200 ka na ulo. Sige, siguro na. Mangyod. Namay yung tao na maglungon. Nakit, no? Oo. Oo. Ay, ako ba, sakto pila, motor-no. Oo. Ako ba, wala ka pila ba? Diretso na bang pick up? Ay, patay. Oo. Ay, siyempre, ako ba, nagpila dito karon, bugay na kayo siya, pininahay dito, pinanang oras, nagtiis man siya nga, wala di siya tama niya, mabuto sa iya ha. Oo. Ito na pungot, no? Oo. Mo di ay. Ano, hindi naman pala. So sometimes talaga din masyado tayong nafi-feed up ba ng ano ng mga negative comments sa comment section sa mga social media na napapanood natin ng mga video. So yun, medyo dala-dala natin yung medyo konting kaba, no, konting pag-aalala, 'di ba? Na baka yun ay totoo, 'di ba? So ayaw natin na mangyari yun. So yun na nga, may mga negativities ba na mababasa. Yun na nga, coming from mga taga Jensan talaga ng mga locals na mahal daw, tapos masyadong basta overpriced, overcharge yung mga tricyclean, tapos i-negotiate ka muna, parang gano'n, no? Tapos ikaw yung sabihin na magkano. Basta ano, para sa akin, kung babasahin ko, parang mahirap po talaga. Anyway, so yun na mga 100 pesos, so okay lang siya, no? Kumbaga napakaliit niya na halaga para ipagkait natin. Kumbaga para magreklamo pa, no? So hindi ko naman sinabi na yung mga taga Jensan na nagrereklamo sa 50 pesos, kumbaga sabihin ko sila na wag na magreklamo, maging magpasalamat na lang kasi 50 pesos lang, kasi hindi ko rin alam, no, kung syempre iba-iba yung priorities natin sa buhay, iba-iba yung ano natin, yung source of income, iba-iba yung ano natin, yung kitaan, di ba? So iba-iba yung ano talaga natin priority. Ako naman kasi kapag nagta-travel ako, isa talaga sa aking pinaka-budget ho dyan ay ang pamasahe, no, sa travel expenses. So talaga like airfare, sa mga bus fare, mga ganun, no, sa mga tricycle, taxi. So talaga naka-budget ho yan. Ayoko ma-short. Di baling sa pagkain, di baling ililisir ko na lang yung budget ko para sa pagkain, sa foods, no. Wag lang talaga sa pamasahe, kasi yun, gusto ko talaga makapunta sa mga lugar-lugar. So para walang problema kasi nakakahiya naman sa part ko, ayoko yung parang halos hindi, parang panay kada sakay na lang, di ba? Kada sakay na lang sa mga sasakyan, sa mga travel o ano pa man, mga means of transportation, parang umaangal ako, di ba? So ang ginagawa ko, budgeted na ho talaga yan. Gusto ko maging hayahay ang buhay kapag ako yan nagagala. Sa pagkain, okay lang, no? May Jollibee, mang inasal, wala, okay na ako dyan, no? Buhay na ako, survive na, happy na yung pagiging gala. So yun lang, bali share ko lang, no? So minsan tayo na mga nagko-komento, dibaga ito lang, parang awareness lang, no? Pwede naman siyang may influence itong aking sinasabi ngayon, pwedeng may impact ko sa inyo, pwede ring wala. So yun lang, sinasabi ko lang na minsan bilang isang dayo, isang traveler, gala, no? So wag tayo masyadong magpapaniwala. I mean, babasahin na natin tapos tatandaan, pero hindi talaga natin siya pwedeng gagawing basihan yun, no? Yung mga nababasa at naririnig ho natin, we have to see it for ourselves. Pero siyempre may counting caution ho talaga, no? Like siyempre baka totoo yun, di ba? Malay natin. So makikinig din naman, di ba? So, pero susubok pa rin. Kumbaga we have to see it for ourselves, no? Wag tayo agad manghusga base at sa ating mga nababasang mga komento sa iba, parang gano'n. Kasi iba-iba rin naman ang experience, iba-iba rin ang natin perspective sa buhay, iba-iba tayong tumanaw ng mga bagay-bagay. So yun lang, parang na-experience ko na sa Jensan na 50 pesos, nirereklamo na sila ng kanilang kapwa taga Jensan, di ba? Pero napakaliit na halaga yon para sa akin, napakaliit. Kumbaga kaya nga nating maglustay or magsayang ng pera sa ibang mga bagay na hindi naman talaga ganun ka-essential, hindi ganun kakailangan. So what more sa tricycle na ihahatid naman tayo, no, sa tamang destination talaga natin na pupuntahan. Tapos safety, di ba? Tsaka
hindi nila ikayayaman yun. Kumbaga parang ano lang, masasabi ko na parang masyadong negative yung mga nababasa ko about Gensan when it comes to basic transportation ho nila na tricycle. So yun, no? Hindi naman talaga yung mga mandurugas, yung ano, yung talagang tatagain ka, hindi mas worse, mas nakakatakot pa no sa Manila, sa NCR, no, kasi may mga taxi drivers pa rin ngayon, hanggang ngayon na nananaga no ng custom ng mga pasahero, which is nababasa ko rin yun sa aking mga vlog about taxi fares and mga taxi services sa Metro Manila. Marami akong mga videos doon, may mga nagko-comment nga na yung sa akin ay iba sa kanilang na-experience. So hindi pa rin daw talaga kampante porket meron silang hinahawakang coupon. But anyway, so yun bali share ko lang ho yung experience ko sa General Santos City. Maganda naman ang mga tao dito, mababait, ibig kong sabihin na accommodating, parang ganun. Pati ang mga driver ng tricycle, palakarinto, palakaibigan, parang hindi sila madamot no, na magbigay ng mga kuro-kurot opinion ho nila.